At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Wanted sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Kap, ano nga na ang plano mo? Ipapablatter pa ba natin to? Veronica, kailangan may pablatter ito. Kailangan panagutan ni Apolinario na yon ang ginawa niya kay Bayaw. Kap, tignan mo parang hindi na yata humihinga si Vice Mayor. Oo nga. Bakit nakatalok mong nang kumot si Bayaw? Anong ibig sabihin nito? Ha? Oo nga. Kap, baka may masamang nangyari na sa kanya. Tatawag ako ng doktor sandali. Dok! Oo nga. Dok! Bayaw! Bayaw, lumaban ka, Bayaw. Huwag mong ipaitulad na mamamatay ka na, Bayaw. Bayaw, mahal kita, Bayaw. Naririnig mo ba ako, Bayaw? Bayaw! Oh, ayan, Dok, oh. Tingnan niyo, parang hindi na humihinga ang pasyente. Nako, hindi na mamumuhay yan. Patay na yan eh. Impact sa tulong kinamatay. Ano? Ipax, tulo! Kinamatay ni Bayaw. Patay na siya. Oo, kaya lumayo na kayo. Baka mahawaan pa kayo ng impacts. Ipapalagay ko ng kanyang bangkay doon sa morgue. Ha? Si Vice Mayor patay na? Hindi! Hindi! Sandali. Kalawag niyo ba yung bangkay na yan, ha? Gwen, Doktor, Bayaw ko siya. Napakabait niya. Wala akong masabi sa nangungaling niya. Opo, Doktor! Napakabait po niya! Totoo sinabi ni Ka! Ano ba? Lord! Lord! Halika kayo dito! At tumawag kayo kagad ng pulis. Nandito ang kaibigan ng kamag-anak ng hostage na priso na may sa claim box at tulo. Bilisan ninyo! Ipahuli natin! Dahil siguradong asymptomatic na rin sila ng impact. Ha? May kamag-anak ng taong ng Oo. Sila! Kayo ng pulis! Ipahuli sila! Dali sila! Huli! Sandali lang! Hindi ba si Vice Mayor agad sunita? Sandali lang, titignan ko ang mukha. Veronica, tignan mo. Tignan mo, iba ito. Hindi pala si Bayaw. Ha? Oo nga! Naku! Patay! Malas, hindi kami nagtagumpay ni Bunjing sa diskarte namin. Kamuntik na kaming mahuli. Di baling, nag-iisip na lang ako ng ibang paraan. Kailangan magkapera kami para may pambili kami ng bigas. Mahal ng mga bilihin ngayon. Ayaw kong magutom. Kaya gagawin ko ang lahat para magkapera. Kahit anong paraan. Parin boy! Ha? Pare Bunjing, anong nangyari sa'yo? Pare? Inahabol ka ba ng pulis? Hindi pare, nagpunta ko doon sa barangay hall at narinig ko ang usapan ng mga nagtatambay doon, ng mga marites. Ha? Anong narinig mo na pinag-uusapan nila? Ano, Bunjing? Pare boy, binugbog pala ni Reverend Apolinario si Vice Mayor. Sinugo sa ospital. 50-50 raw ang kanyang tsansang mabuhay. Ano, binugbog ni Reverend si Vice Mayor? Oo. Ako, hindi ba inuli ng polis? Hindi pare, sabi nila kasalanan daw ni Vice Mayor kaya siya binugbog. Ha? Bakit ano ang ginawa ni Vice Mayor? Nakuwala ba siya? Parang ganun na nga pare. Parang nanghinala yati si Vice Mayor na may relasyon si Karen at si Reverend Apolinario. Kaya ang ginawa na ni Vice Mayor, tinadyakan niya yung pintuan na kinaroroonan ni Reverend. Kaya nagulat at binugbog daw si Vice Mayor. Oh, pinalo pa raw siya ng kalibre 40 city.
Ano, kalibre 47? Oh, Bakit may baril bang ganun? siguro pare, mas mahaba pa yata yun sa kalibre 45. Ano? Oo. Puro ka naman kalakuan eh. Mabuti pa, kailangan malaman natin kung ano ng kalagayan ni Vice Mayor. Kung totoong 50-50 shot, tirahin natin kagad yung mga gulong ng sasakyan niya. Ha? Mamamatay na siya? Nanakawan pa natin. Naku, parang hindi ko yatang gawin yan, pare. Nakukonsensya bakit? na ako. Kaya mo bang mamatay sa gutom? Kung kaya mo, Ah. ako hindi pare. Pero kawawa naman, pare. Naawa ka sa kanya, pero sa sarili mo, hindi. Ah, Sige, kung ayaw mo, di wag. Pero, hahanap na lang ako ng ibang mauutusan ko. Kuya, ito, ipinaghanda kita ng mainit na lugaw. Kumain ka, mahal kong kuya. Mamaya na po niya ang katapos ko lang kumain. Dahil ipinaghanda ako ni Karen ng kakaibang putahe. Napakasarap at napakalinamnam. Wisit talaga sa buhay ko ang Karen na yun. Dahil sa kanya, hindi ko na makuha ang atensyon ni kuya. Kuya, kailan ka ba magpapablatter sa pulis? Anong blatter na sinasabi mo? Yang pambubugbog ni Reverend Apolinario sa iyo. Kailangan panagutan niya. Kinawawa ka, kuya. Pati ba ikaw na isang matas na opisyal na sa ating bayan, sasaktan niya? Hindi pwedeng palampasin ito, kuya. Kailangan managot siya. Uy, Punyang, huwag kang ang makialam dito. Walang kasalanan si Reverend Apolinario. Anong sinabi mo, kuya? Walang kasalanan si Reverend. Bakit? Ano bang tawag sa pambubugbog niya sa iyo? Hindi ba malaking kasalanan niya yan? Pwede natin siyang idemanda, kuya. Kausapin mo na si Atty. Pulaket. Tumigil ka nga, Punyang. Sinabi na huwag kang makialam ang tigas ng ulo mo. Walang kasalanan si Reverend Apolinario. Ako ang nagkasala dahil pinanghinalaan kong pinakikialaman na niya si Karen. Kaya ang mabuti pa, Punyang, umalis ka na sa harapan ko at maligo ka at magpalit ka naman ng damit mo. Ang bantod-bantod mo talaga. Pwede! Kuya, bakit mo ako laging inaapi? Bakit? Parang naging kasiyahan mo nang gawin yan sa akin. Hoy, Punyang, naiinis ako sa pagmumukha mo, lalo na kung umiiyak ka. Ako, kahit sinong pinakamagaling na pintor, hindi nila kayang ibenta ang mukhang yan. Pwede! Sandali lang, nandyan na. Ikaw pala, pare Asyong. Halika, pumasok ka. salamat, pare. Sige, papasok na ako, ha? Ops, Hindi ko na pare. tatanggalin ito, ha? Ops, huwag mong ipasok ang sapatos mo. bumawi. Iwan mo sa labas, baka marumihan ng karpet. Malinis naman itong sapatos ko, Ano? Eh, Ay ano, kitang-kita bagong-bagong karpet aba, pare. Oo nga, no? Karpet na rin pala yung loob ng bahay mo, ha? Ay, ang ganda ng design, pare. Ayos ba, pare? Nako. Magaling din ba akong pumili ng magandang Oo, pare. Ang ganda ng napili mong design. Parang design ng ginagamit nila sa patay.
Ano? Pare, huwag ka nang pumasok. Inaasar mo ako. Pare, ikaw naman, hindi ka lang mabiro maganda pare, maganda. Maganda, binibiro lang naman kita. Ayaw kong ganong biro, pare. Naiinis ako. Tama na. Ikaw naman, hindi ka naman mabiro. Nagbibiroan tayo palagi. Huwag ka lang magalit. Sige na, papasukin mo na ako. Sige, pumasok ka na, pare. Ayan. Ay, nako, salamat pare, ha. Sige, uupo na ako dito sa sopa. Pare. Huwag kang basta-basta umupo na lang sa sopa. Ano naman? Punasan mo muna yung kwitan mo. Baka may alikabok. Para hindi marumihan iyan. Wow, pare. Bago din pala yung sala mo. Salasit mo pala. Wow! Ay, ang ganda-ganda ng design. Parang... Tama na, pare. Baka kung ano na naman ang masambit mo. Talagang mag-aaway na tayo. Tatay ko. Ano bang atin? Anong balita, pare? Pare, nabalitaan mo na ba? Napatay na si Vice Mayor Agaton? Ano? Si Vice Mayor Agaton patay na? Oo. Ako kung ganun, pare, magbubundi tayo. Puntahan natin kagad ay dating Vice Mayor Timprosio at ipamalitan natin ito. Pare, tama na. Ikaw naman nung nakakainsulto naman yung pagtawa mo. Alam mo, kaya kita dinaanan dito, pare, dahil isasama kita sa pagpunta kay dating Vice Mayor Timprosio. Samahan mo ako, pare. Sige, pare. Friend, mabuti naman. At ligtas na si Vice Mayor Agaton. Oo nga, friend eh. At hindi na raw siya magrereklamo. Inamin niyang kasalanan niya ang lahat. At alam mo bang paniwalang-paniwala na rin sa mga sinasabi ni Reverend Apolinario? Halos lahat na narito sa atin, inaniniwala na sila. Liban lang kina Kapitan at sina Ambring at Benito. Tama ka, Pining. Ikaw, naniniwala ka na ba sa sinasabi ni Reverend? Oo naman, friend. Talagang paniwalang-paniwala na ako. Dahil naliliwanagan ang paniniwala ko sa mga sinasabi niya. Magaling siyang magpaliwanag. Alam mo, sabi niya kahapon, kailangan daw na isurrender natin ang ating sarili sa Diyos. Ayaw na ayaw daw niya na may magkapatid, mag-asawa, magkakaibigan na nag-aaway-away. Kaya mayroong gagawing ritual daw sa susunod na linggo. Ha? Ritual? Anong ritual yan? Ayon sa narinig ko, para hindi na raw mag-away-away ang mag-asawa at nauuwi sa hiwalayan. Kailangan daw na ialay nila ang kanilang mga asawang babae sa templo. Ano? Ay, Benito, anong masasabi mo sa desisyon ni Kapitan na hindi na raw siya aanib sa reliyong itinatag ni Reverend Apolinario? Maganda ang desisyon niya, Ambring. Pareho kaming may paninindigan. Ayaw ko na rin umalim sa kanila. Loyal ako kay Kapitan, kaya kung nasaan siya, kailangan nandun din ako. Naku, pareho rin pala tayo, Benito. Ganon din ako. Ayaw ko nang
umanib sa bagong paniniwala nila. Ay, Benito, wala ka bang naalala sa araw na ito? Ha? Wala naman. Naku, bakit? Ano ba yung naalala mo sa araw na ito, Hamring? Naku, ang dali mo namang makalimot, pare. Hindi mo ba alam na birthday ko ngayon? Ha? Teka, ano bang bitsa ngayon? Ha? Tama! Naku, pasensya ka na, pare. Ay, ngayon pala yung ano ng kamatayan mo. Ay, ng karawan mo. Happy birthday, pare. Pasensya ka na talaga at hindi ko naalala kagad dahil lang dami nating trabaho eh. O na, magpapainom ka na ba? Naku, wala akong pira, pare. Kaya, magluto na lang ako ng kaunting kakanin tulad ng bilu-bilu. Ay, Pare, ang sarap ng bilo-bilo mo. Paborito ko yan, pare. ganun ba? Oo. Ay, yun nang hindi luto ko, pare. At yun ang pagsasaluhan natin. Paborito mo palang bilu-bilu. Ngayon ko lang nalaman. Ay, oo, pare. Mula pagkabatay ko, isa yan sa mga paborito kong merinda, ang bilo-bilo. Ano nga ba ang kuwan? Ha? Yung sala, ay, naku, yung lasa ng bilo-bilo, pare. Nalimutan ko na tuloy. Ha? Bari Benito, nakakalata na ako. Ha? Kaninan mo pa ako niluluko eh. Gusto mong ikaw ang pagbubirdiyan ko, ha? Papatayin kita. Ha? Huwag naman, pare. Binibiro lang naman kita. Pero ano ba talagang ang lasa ng bilo-bilo? Ha? Ano, pare? Ay, talaga kaya mong tumigil. Ha? Halika, papatayin na kita. Ha? Hayop ka? Sige, halika, pare. Habulin mo ako, pare. Ha? Patayin mo ako. Ay, papatayin kita. Pineng, Veronica, ano na bang balita? Tuloy ba ang aktibidad nila, Apolinaria? Oo, Kap. Kasalukuyang ginaganap ngayon ang rito doon sa bundok ng Sierra Madre de Cacao. Anong ritual ang gagawin nila doon? Ayon sa narinig ko, Kape, lahat ng asawang babae iaalay daw sa templo. Ano? Lahat ng asawang babae iaalay? Naku, anong gagawin nila sa asawang babae? Iaalay. Ayon sa narinig ko iaalay nila ang kanilang pagkababae. Ano? Ang mga babaeng may asawa, iaalay nila sa ang kanilang pagkababae, ganun ba? Oo, Kap. Para matanggal daw ang hindi pagkakaintindihan ng mga mag-asawa. At kapag alay na raw ng mga asawang babae ang kanilang pagkababae, malilinis daw ang kanilang kaluluwa at hindi na nila aawayin ang kanilang mga asawang lalaki. Ano? Kung gano'n, iaalay ko na rin si Punyag. Naku, Kap, hindi raw pwedeng matanda na ialay doon at pangit pa. At alam nyo, tatanggihan daw siya ng Panginoon. Ano? Pinipili rin palang iaalay na babae. Oo, Kap. Kaya hindi pwedeng ialay si Aling Punyang dahil makunat na. Ano? Ano yung narinig kong sinabi mo, Pinay? Pakiulit nga. Ha? Naku, wala. Wala akong sinabi, Aling Punyang. Akala ka meron. Kaya magpapaalam na ako sa iyo. Pupunta na ako sa timplaw. Ha? Anong gagawin mo doon, Punyag? Iaalay ko na ang aking pagkababae kay Reverend Apolinario. Punyag!
kami. Malit na kami ngayon. Marami na ang kababaihang nag-alay ng kanilang katawan. Ay, kinakabahan ako. Baka mawalan ako ng malay kapag iniaalay ko ng aking pagkababae. Kailangan lakasan ko ang aking loob para magiging malinis ng aking katawan at kaluluwa. Kayong mga pangit, kailangan na matahina ang inyong mga lagusan dahil wala na kayong silbi. Sige, ang mga pangit, pumila na para matahi ang inyong mga lagusan. Nagligaya. Pila! May nakasalang panapanga. Tatahiin daw ang kanilang lagusan ng ligaya. Ibukan ninyong mabuti ang inyong mga hita para madaling matahi. Ayoko, Reverend. Ayan, nakuha na kami. Sila iyag ang nakapila na magpapatay ng kanilang lagusan ng ligaya. Tatahin na ang inyong mga lagusan dahil wala nang silbi. Dahil mga pangit kayo. Kaya mula sa araw na ito, wala nang sisiping sa inyo dahil matatahi na. Oh? Ay, nakakatakot naman. Parang hindi ko kaya ang matahian ng ari. Nakakatakot. Ay, mabuti pa. Ay, tatakas na ako. Tatakas na lang ako. Makakatakas pa kaya si Aling Punyang? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Wanted sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihao Narnola, Susan Malikdam, Robert De Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!